Yo guys, for today's video, papakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ko para sa motor. Cheers! Isang electronic upgrade pa lang ang naiisip kong bilhin. Kasi nagdinilay-nilay ako kung kailangan ko ba talaga. And ayun nga guys, nung pumunta ako sa dealership para bilhin yung paddock stand, bumili na rin ako nitong Triumph na shift assist. Dahil nagbabago yung technology ng mga motor and never pa naman ako nakasubok ng mga ganitong bagay. Why not? Kung available naman yung upgrade na to para sa motor natin, ba't di natin gawin, di ba? Yung mga ganitong upgrades guys, hindi siya ganun kamura, hindi rin naman ganun kamahal, pero may presyo, di ba? Hindi ko alam kung magkano to sa peso, pero ang price nito is 459.99 Canadian dollars. So, convert nyo na lang or lagay ko dito sa screen kung magkano siya sa peso. So, dito natin makikita na sa presyo pa lang, hindi na talaga siya ganun kabiro. Pero sa tingin ko naman, worth it to pag nailagay na. And of course, gagawa tayo ng video pag nilagay na to. Pinaplano ko talaga siya ipakabit sa first service natin kasi pwede naman daw isabay yon sa first service natin. I'll just need to tell pag tumawag na ako para sa booking ko. So, ayun guys. Yan. So, quick ride lang tayo ngayong araw. Yan yung motor natin. Quick ride lang tayo ngayong araw. Actually, hindi na nga araw to eh. Gabi na. Anong oras na eh. Quick ride lang tayo dahil may epektos tayong dadalhin sa ating kaibigan. May i-deliver lang ako sa kaibigan ko na puti. Dahil may pasuyo sa akin. And dahil napakabait naman ng kaibigan ko na to eh, pagbibigyan ko syempre. Ito pa ba? Si Sean pa ba? Pangalan niya Sean. So, yun. Siya sa mga napakabuti kong kaibigan na puti. Mas marami akong kaibigan na puti na ngayon dito, guys. Or ibang lahi. Kasi hindi lang naman puti, pati ibang Asians. Pero, mas madami na akong kaibigan ngayon na ibang lahi kaysa sa Pilipino. Kung bakit, basta. Kung nandito ka or nasa ibang bansa ka, alam mo na yung rason kung bakit mas masarap maging kaibigan ng ibang lahi. And isa pa guys is gusto kong i-try yung super view nitong GoPro. Kasi yung mga nakaraang videos natin parang medyo tight. Parang medyo tight yung mga kuha, 'di ba? So ngayon try ko naman tong super view. Tignan ko kung maganda outcome nito. Kasi parang na-observe ko lang na parang napaka-tight nung framing niya dun sa may linear mode. Parang napakabitin, hindi nyo nakikita ng wide yung nakikita ko, di ba? So kung titignan nyo guys, 7:30 na. 7:30 na ng gabi at ito pa rin yung liwanag dito sa amin. So, ayun nga guys, nakabili na rin tayo ng quick shifter natin, yung shift assist. Pero hindi pa natin napapasalpak sa kadahilan ng kailangan muna natin ng first service, diba? So mukhang nasabi ko naman yun dati na kailangan natin ng first service bago ma-install yung mga bagay na gusto natin install dito sa motor natin, diba? So ayun, pero at least nabili ko na kasi nung pumunta ako sa dealership nga nag-iisa na yun. Tapos tinanong ko kung pag naubos ba gaano katagal ang waiting period para sa bagong supply nila. Hindi rin nila ako masagot ng diretso. Nandun na rin ako, kaya kinuha ko na yung nag-iisang stock nila dun. Ano ba yung mga nangyari sa atin nitong mga nakaraang araw? Tagal nating walang video, pero ang daming nangyari guys. So naka-attend tayo ng bite
bike meet dito sa amin, local group. Hindi ko alam guys na meron palang local group dito sa amin ng mga nagmomotor. Ilalagay ko na lang dito yung video or yung picture, kasi nung panahon na nakipag-meet ako, hindi ko naman alam na ganun sila karami. Akala ko 3 tao lang, ganyan, kasi madalas ang nakikita ko dito mga cruiser bikes, ganyan. Pero hindi ko alam na walang napakarami pala. Tapos matagal na palang may grupo dito ng mga nagmomotor. So I was overwhelmed that day, and sumama ako sa kanila, nakipagkwentuhan. Doon ko rin na kilala yung nag-iisang Asian na membro ng grupo na yon, which is ako, pangalawa na ako sa Asian. At saka tuwang-tuwa siya nung nakita niya ako na, oh, may Asian na akong kasama. And isa pa, tuwang-tuwa siya dahil Pinoy ako, sa kadahilanang Pinoy yung misis niya, Pinay. Yan, Pinay yung misis niya. Sana maganda rin yung framing na ito. Di ko sure ah. Sana maganda yung framing nitong ano natin, nitong super view natin na sinusubukan natin. Yan. So yun. So ang dami kong natutunan sa kanila. Ang dami rin nilang advice. Meron pang nagsabi na napakaswerte ko kasi ang first bike ko is 600cc agad na big bike. Kasi karamihan daw sa kanila nung medyo bata-bata sila, nagsimula sa 200cc, 150cc, ganyan. Eh ako daw, nasa generation ako na available na sa market yung mga ganitong motor. So maswerte daw ako. Tapos sobrang ganda ng grupo na yon guys. Sobrang ganda ng grupo na yon, napakabait. Ayan, tinuturuan din nila ako sa mga gears. So yan guys, si Sean. Yan yung tropa natin, yan / client. Yan yung mga tattoo ko sa kanya. So itong eagle na to, may cover up ako dito, pero yan yung tattoo niya sa eagle. Turn around. So ito yung skull na ginawa natin, and ongoing na ginagawa namin tong extension dito sa taas na part. Yan si Sean. Yan yung mayaman kong kaibigan. You understand that, amigo? So yun guys, nandito na ako sa kanila. Say, Sean, come here. Say, putang ina mo. Putang ina mo. It means fuck you, motherfucker. Putang ina mo. Putang ina mo, motherfucker. I've been telling to the video when I was on my way coming here that you're my rich friend who lives here, and I even told them like, oh, look at the place. This is where rich people lives. Yeah, this motherfucker. Yeah. Anyways, I'm going, motherfucker. Alright. Putang ina mo. Putang ina. Oop. It's so hard to be short. Hirap maging maliit. Perfect size for you. What? Perfect size for you. Yeah. Going. So yun guys, nakaalis na tayo kay Sean. So yun guys, recording tayo. Nandito tayo sa way kung saan tayo nakakita ng baby girl, pero pabalik naman yung ruta natin. So makikita natin mamaya yung bahay ng baby girl. Sana nandun ulit yung baby girl natin, di ba? So yun, ito yung ruta natin. Yan, kita nyo naman, ganda ng kalsada, sarap mag-ride. Makikita nyo sa ating orasan sa dash is 7:58 na ng gabi, pero maliwanag pa, pero mabilis na yan. Mabilis na lang gumabi yan, or dumilim, mabilis na lang dumilim. Medyo malayo pa tong biyahe natin, mga roughly siguro mga 30 kilometers pa to, paikot ka.
Saan ba yung bahay nun? Parang dito lang yun eh. Oh, ito yung marka ng farm. Ito yung marka ng farm. So sa tingin ko, hindi ko sure kung alin dito. Ito yung bahay ni baby girl. Yan. Yan yung bahay ni baby girl. Anyways, magre-ride lang muna ako para di ako salita ng salita. And cheer! So guys, nung nasa dealership tayo, nag-decide na rin akong kumuha ng panlinis ng kadena natin. Nagtanong ako kung anong panlinis ng chain ko kasi di ko alam kung anong klaseng chain meron ako. Base kasi sa mga napapanood ko, may iba-ibang klaseng chain na. Yung may mga rubber, di ko alam kung anong tawag doon. So nagtanong na lang talaga ako para mas sure. So ang nirecommend sa akin is tong Motul na MC Care. So ito yung chain cleaner natin, ito yung chain lube natin. So laging partner na yan. Pag may panlinis ka, kailangan may pamalit ka dun sa nilinis mong lube, di ba? So ito yung nirecommend sa atin. Ito daw yung maganda, sabi nung mga ibang bikers na na-meet ko doon nung nagtanong-tanong ako kung anong mga gamit nila para sa mga motor nila. So ito yung nirecommend. Pero kung makikita nyo, yung motor ni Papa, hindi siya chain drive. Ang tawag dyan, shaft drive. Hindi ko alam kung paano nag-work yan. Pero hindi nyo magagamit yung chain lube at saka yung chain cleaner. So yan, ito yung motor ni Papa. Ito yung motor ko. And bumili na rin tayo nitong motorcycle stand na yan. So yan, bumili tayo ng stand para pagka maglilinis na tayo ng chain kasi this coming weekend naisip ko na since nung nabili ko tong motor, never pa to nakatikim ng washing. So sobrang alikabok na niyan kung titignan nyo, sobrang alikabok, 'di ba? Na ilang beses ko na siyang na-ride pero never pa nakatikim ng hugas. And sa tingin ko, ito na yung perfect time para makatikim na siya ng hugas. So this weekend, uhugasan na natin to. And guys, palis na yung tropa ko. Na-meet ko sa bike meet. Ganyan kabigat. Naka CBR 1000 RR. Ayan. Yan si Hysen, isang Taiwanese guys. Tropa ko na yan mula ngayon.